Ay, DJ Chacha, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din, Manong Ted. Magandang umaga sa lahat ng sumusubaybay ng Good inyong programa. morning. Good morning, madam. Salamat po sa panahon. Ma'am, siguro bago po natin explain kung paano yung magiging mechanics dito po sa ayuda na matatanggap nito mga drivers natin under DSWD AIX program, unahin po muna natin siguro i-explain legally ito pong AIX program kasi supposedly ginagamit po yan for medical, burial, food, and emergency assistance para po doon sa mga kapatid natin na in crisis situation. Pwede po ba talagang gamitin yung AIX fund bilang tulong pambigay po na fuel subsidy sa mga drivers natin? Well, DJ Chacha, sa ilalim po ng Assistance to Individuals in Crisis Situation, meron din po tayong tinatawag na cash relief assistance. Ito po ay outright cash na ibinabahagi natin sa mga individual, sa mga pamilya na sumasailalim sa matinding krisis. Nakikita naman natin, DJ Chacha, na itong mga tsuper po natin ay apektado po ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kaya we consider them as individuals in crisis situation. Kaya AIX po ang nagamit natin na pamamaraan para sa pagtulong po sa kanila. Okay, so may special directive sa AIX program na talagang pwede siyang gamitin for subsidy ng fuel. Meron pong ganon? Or kumbaga hindi siya specific dahil in crisis sila ngayon kaya maituturing na po pwede na sila masama dito po sa AIX fund? Yes, sila po ay tinuturing natin as individuals in crisis situation. Kaya sila po ay eligible na matulungan under the AIX program. Kasi again, there's provision on that, on the guidelines na cash relief assistance. And yun nga po, para sa mga individual na kumakaharap ng matinding krisis. Sige po, define natin. Crisis in situation, sa hanay po ng transport sector, paano po yan i-define ng DSWD? Well, ito pong mga drivers kasi natin, sila po ay, of course, may mga pangangailangan din sa mga pamilya, and yan po ay nababawasan yung na i-provide po nila sa family na iuwi nila dahil mataas po yung presyo ng petrolyo. So, syempre nababawasan yung kita, kaya yung pong, kumbaga parang take-home pay nila ay hindi sapat para ma-address yung kanilang pangunahing pangangailangan sa pang-araw-araw. Oo. Under AIX po na bigayan ng ayuda for our drivers who are in crisis situation, meron din po ba tayong threshold kung magkano dapat ang presyo ng gasolina at diesel bago po sila bigyan ng tulong? Actually, hindi natin yan tinitignan, DJ Chacha, dahil yung pangkalahatan na well-being po ng ating pong mga tsuper as individuals in crisis situation yung ating pong tinitignan. Kasi again, we're focused on the welfare ng ating pong mga apektadong mga sektor. Oo. So no matter the price of diesel and even of diesel, walang kaso po 'yon under the AIX program. Ma'am, paano po tutukuyan ng DSWD kung sino ang most affected drivers at kung saan pong lugar ang uunahin natin? Is it going to be Metro Manila o meron po tayong mga lugar sa ibang mga bansa na sinasabi mas mataas ang presyo ng gasolina at diesel? Well, ito namang pamamahagi natin ng tulong pinansyal para sa mga drivers natin ay gagawin natin nationwide. Inumpisan lang po natin ngayon dito sa National Capital Region sapagkat doon sa pagpupulong nga po kahapon ay nakita natin na mayroon na rin pong mga talaan, may validated list na rin. Kaya nga po, nauna na yung mga tricycle drivers. Tuesday next week actually yung payout po sa kanila sapagkat meron na pong mga identified na mga apektado natin na mga super ng mga tricycle. So, again, sila po yung una, but we're scaling up the program or the intervention, and we're covering naman din po yung mga ibang drivers sa iba't mga bahagi ng ating bansa. Yun pong listahan ng mga tricycle drivers na tatanggap nitong AIX Fund on Tuesday, manggagaling po sa bawat LGUs, tama, Asa Irene? Tama po, DJ Chacha. Kahapon nga po, dun sa aming pong pagpulong sa mga City Social Welfare Development Officers, they have until 5 p.m. today to submit the list to us
dito sa central office. So we could check also kung merong mga duplicities or mga double entries para, again, when we do the payout na on Tuesday, ay mabilis natin na maisasagawa itong pamamahagi ng tulong. Kasi DJ Chacha, ayaw naman natin na maparalyze din yung paghahanap buhay ng ating pong mga kababayan, yung mga chopper. So that by Tuesday, ang gagawin na lang po nila ay mag-a-appear doon sa mga designated payout sites, and then they'll just present yung kanilang valid driver's license, and then yung system po natin will be like a pay and go para, again, mabilis po yung ating pong distribution. Oo, ang start nga po is Tuesday, pero alam po kasi natin na even before pa, yung listahan ng beneficiaries natin na pagbibigyan ng subsidy, talagang ito yung kine-question ng tao ngayon. Sa ngayon po, sa tricycle drivers muna, ilan na po ang nasa listahan ninyo ng bibigyan? At meron po ba mga bagong beneficiaries o ito na yung talagang noon pa, hindi na siya madadagdagan? Actually, yung list malalaman natin this afternoon, DJ Chacha, kasi ang kasunduan nga namin with the City Social Welfare Development Officers ay isubmit po by 5 p.m. this afternoon. Ang usapan lang namin kahapon is that per councilor district, mag-a-assign po ng payout site. And per payout site ay mag-serve po tayo ng 1,000 beneficiaries. So may first batch in the morning and then another batch in the afternoon. So yung pong mga City Social Welfare Development Officers ang mag-aabiso doon po sa mga tricycle drivers kung saan po sila po tutungo na payout site, and then kung anong oras po sila pupunta. But yes, yung pong talaan ay magagaling po sa mga City Social Welfare Development Officers. Okay. So ma'am, ngayon pong hapon na ito, alas 5 nyo matatanggap yung listahan from LGUs ng mga tatanggap. May enough time po ba kayo to really check kung may doble, kung meron talagang napasama doon na hindi pala tricycle driver? Kasi Biyernes na po bukas. Well, ang aming pong compressed work week arrangement, may exemption po for the Crisis Intervention Division. So, yung pong aming mga personnel na in charge po sa assistance to individuals in crisis situation ay papasok pa rin naman po ng Biyernes. Kaya magagawa natin yung pong pag-check ng file that will be submitted to us. But initially, kanina nabanggit nyo parang first batch will be 1,000 tricycle drivers. Tama po ba yun, ASEC? Per councilor district, may payout site po. Tapos that payout site will serve 1,000 beneficiaries. And then may arrangement po na merong first batch, so pwedeng 500 in the morning, and then 500 in the afternoon. You can say ang gasto natin, magpapatuloy pa rin yung pong hanap buhay ng ating pong mga tricycle drivers. Baka kasi pag ginather mo naman na sila in one payout site lang, tapos biglaan yan, baka naman po wala nang magbiyahe, mag-aaray naman po yung ating pong mga commuters. So yun po yung arrangement. So it's possible po na in one city, meron po siyang dalawang councilor district. So 2,000 yung kanya isuserve kasi 1,000 per payout site po. So that's 2,000 kapag dalawa po yung kanyang site. ASEC, linawin lang natin. And for sure, initially, may ugnayan na po kayo with LGUs, no? Ilang tricycle drivers ang pinag-uusapan natin? Natatanggap po talaga? Kasi may binabanggit kayo 1,000 and then 2,000. Yung pag-check po kasi ng beneficiaries is very crucial to make sure na yung pondo makakarating sa tamang tricycle driver na nangangailangan po ng subsidiya. Yes, tama po iyan. As I was explaining earlier, so kung ngayon po kasi we don't have the final numbers yet dahil nga yung list ay isusumite pa until 5 p.m. this afternoon. But kung halimbawa, example lamang po, kung isang LGU ay merong 2 councilor district at ang kanyang beneficiaries o target beneficiaries niya based dun sa list na isusumite sa list WD, sabihin natin na 3,000 po iyan, 3,000 tricycle drivers. So ang mangyayari po, on Tuesday, dalawang kanyang payout site kasi dalawang councilor district. So 1,000 per site po iyan. Yung 1,000, that's 2,000. So yung another 1,000 will have to be served the following day. So ganun po yung pwedeng maging arrangement. But then again, malalaman kasi natin yung schedule once we have the final list of beneficiaries.
Oo. Yung validation process po ng DSWD, gaano katindi at kasinsin? Meron po ba halimbawa na kung sakali man ang mga bagong tricycle drivers sa sasabihin nila, hindi sila kasama sa listahan, posibleng mapasama po sa listahan? Well, yung pong listahan na sertipikado na isusumite sa amin ng mga LGUs, yun po yung magiging basihan ng DSWD sa payout po sa Tuesday. Ngayon kung halimbawa may mga concerns, may mga grievances, may isa-set up naman po tayo ng mga help desk kada payout site. So may mga Oo. DSWD personnel din, may social welfare officers doon. So immediately na i-address po natin yung mga concerns po na iyan. Oo. Ito po, is this cash or digital? Paano po ang bigayan sa Tuesday? Meron po tayong mga paymasters na i-assign from the DSWD because we will be doing manual payout po muna. Okay. So talagang cash na ibibigay po ito sa mga tricycle drivers po natin. Tama po, DJ Chacha. And in fact, kahapon din pinag-usapan na namin kung sino-sino yung aming pong mga i-identify na mga special dispersing officers, mga paymasters, kasi lahat po yan manggagaling sa DSWD. Oo. At dito po sa Metro Manila, meron bang una na halimbawa lokalidad na makakatanggap nito? Or sabay-sabay po yan? At sabay-sabay po iyan sa Tuesday. As early as 6 a.m. mag-uumpisa na po yung ating pong mga distribution activities. That's the reason why we met with the local social welfare development officers ng iba't ibang syudad po dito sa National Capital Region para maisaayos natin yung pong pamamahagi ng tulong at kumbaga standardize yung ating system nang sa gayon ay sabay-sabay din po na makakatanggap itong mga tricycle drivers natin. Oo, assistance kung from the merong government. kung merong tricycle driver na pumunta doon at wala sa listahan, pero talagang may maipakita siya na pruweba na tricycle driver siya, possibly po ba na mabigyan siya o talagang hindi kung sino lang ang nasa listahan, yun lamang ang bibigyan? Well, again, dahil nga itong mga listahan ng super ay magagaling po sa ating mga partner LGUs at isu-certify po nila. Sabi ko nga, yun po ang magiging basehan ng DSWD sa pag-prepare ng aming pong payroll. Kaya mahalaga po na yung pong na isusumite ay talagang naipabilang na lahat ng mga super doon sa kanila pong lugar. So sa madaling salita, Asek, pag may biglang pumunta doon, wala siya sa listahan, pasensyahan, talagang hindi mabibigyan ng 5,000. But that's the reason why we have help desk, yung pong mga grievance desk natin so that ma-address naman po yung kanyang concern. Kasi ayaw naman natin, DJ Chacha, na may magtungo, may magreklamo at uuwi na walang resolution doon sa kanya pong grievance. Again, meron tayong mga grievance desk, mga help desk to immediately address any concerns that may be elevated to us. Oo. So kung sakali, pwede pa rin naman, pero hindi nga lang on Tuesday kung wala po talaga sa listahan. Ma'am, kailan po ang susunod? Sino ang susunod after tricycle drivers? Is it going to be jeepney, bus, taxi, TNVS? Well, ang usapan din po kahapon with the LTFRB ay bibigyan din po tayo ng listahan nung mga jeepney drivers. So we're working with LTFRB on this. So kapag meron na pong maibigay sa amin, we could start with the payout na dito. So jeepney drivers po ang susunod. 5,000 piso din po ba ang tatanggapin ng mga jeepney drivers or mas malaki po sa kanila? Paano po? Well, pare-pareho po yung tulong pinansyal na ipapaabot natin sa ating mga drivers. Again, ang tingin po natin sa kanila, DJ Chacha, mga individuals in crisis situation. Hindi na po namin sila tinitingnan as mga As drivers. driver, But opo. we're looking at them, yes, we're looking at them as individuals in crisis situation. Mm. Okay, so siguro maganda rito for lack of material time nga, maklaro lang ho natin ngayon na ang tawag dito ay cash ayuda, hindi fuel subsidy. Tama po, Manong Ted. We call it as tulong financial assistance. Okay. We call it as cash relief assistance under our AIC guidelines because sila po ay individuals in crisis situation. Yan, opo. Ito, mas klaro na ngayon siya. Oo, kasi nga po, ang sinasabi ng DOTR, LTFRB, tulong para sa mga tricycle drivers, sa mga delivery riders, sa mga TNVS, sa mga taxi drivers ay
pondo fuel subsidy hango sa 2025 budget na halos 3 bilyong piso. That is totally separate from this. Well, I'll have to defer to the agencies concerned who are more competent to explain that. But on the part of the DSWD, Manong Ted, we're helping the drivers because Yes, ma'am. we consider them as in crisis situation, and Yes, we have ma'am. separate funding for AIC program. Kaya nga po, that is so clear already, you know. Opo, tinutulungan nyo nga because these are Filipinos in crisis. Wala akong question doon. So ang aking sinasabi ngayon, yung fuel subsidy kasi, yun talaga fuel subsidy, in place nandyan yung mechanics, no? Sa mga drivers po ng jeepney, sila may mga card na. And then, ang binabanggit nga po dito, yan po ay debit card na lamang pagpunta mo ng gas station. In this case po, ito ay cash assistance sa mga tricycle drivers through LGUs, ang mga jeepney drivers to LTFRB DOTR, and then so with the delivery riders po sa DICT. Ganun din po ba sa mga taxi drivers, etc. Ito hong lahat ng ito ay cash assistance. Tama po, Manong Ayun. Ted. So aside Okay. from the tricycle drivers, pati na rin po yung mga jeepney drivers, taxi Opo. drivers, Yes. mga TNBS drivers, kabilang po sa mga in crisis situation na isa-serve po Ayun. ni DSW. At yan ay pare-pareho na 5,000 pesos. Tama po, Manong Ted. Okay. At kayo, wala na kayong pakialam kung saan dadalhin ng recipient, ng tatanggap, yung perang 5,000. Pwede pambibili ng gasolina, o ito ibibili ng bigas, o ito ipantataya sa huweteng. Kami po, Manong Ted, lagi namin pinapaalalahanan ang ating pong mga beneficiaries. Even kapag kahand namin noong cash assistance, lagi namin pinapaalalahanan na gamitin po sa tama, sa wasto, itong tulong na nanggagaling sa pamahalaan. Because, again, ang gusto naman po natin, being the lead in social protection, itong tulong po, itong safety gap, itong stopgap measure na ipinapaabot natin, ay makatulong para matustusan yung pangunahing pangangailangan na pang-araw-araw po ng ating mga kababayan. Ayun. So klaro yan mga kapatid, ha? Pambaon ni junior sa eskwela, pambili po yan ng gamit, pambayad sa kuryente, kayo nang bahala dyan kasi yan ay financial assistance doon sa Pilipinong manggagawa na in crisis. Yan po ay very, very clear sa panayam na ito. Yung pong listahan nito, anong pakialam ni Congressman o ni Mayor? Well, Manong Ted, ito pong mga listahan ay isusumite ng mga City Social Welfare Development Officers, but of course isucertify din po ng kanilang pong mga local chief executives. Kasi sila po yung nakakaalam kung sino yung kanila pong mga constituents na kabilang sa sektor na isuserve po natin. Opo, yung payout schedule nito, nationwide po ito, ma'am? Nationwide? Manong Ted, mag-umpisa po muna tayo sa National Metro Capital Manila. Region. So, yes. Pero yung nga po, kasi baka nagtatampo na ngayon ang mga taga Davao, ang mga taga Cebu, taga Tacloban ng mga ng mga tricycle driver po o jeepney drivers, baka na naman sila makalimutan. So, paano ho kaya ito? Kasi malawak ito, ang dami ho nito, ha? Paano kaya yan? Para ho natin masiguro lamang na hindi ito na naman sa Metro Manila lang. Manong Ted, tama po yung sabi nyo na malawak yung sakop nito. Kaya talagang tinitiyak naman natin na mababahaginan po lahat ng mga apektado natin na mga tsuper. Inumpisahan lang po natin dito sa National Capital Region sapagkat ito na nga po meron ng mga ongoing consultation and coordination, but hindi naman po nila kinakailangang mag-alala sapagkat nag-umpisa na rin tayo na makipag-coordinate doon sa iba't ibang regions po natin. So, susunod na po iyan, Manong Ted. Ayan, okay. Sige po. Ma'am, sa punto po noong pangingialam nga ng mga politiko sa listahan na naman, di ba? Kasi as you, sa ating karanasan, yung listahan, yung gagawin yung listahan dyan sa mga sa mga tricycle driver. Yung toda ko, yung ano niyan. Dito ho na naman ang inyong social worker po ang in charge, pero yung kasiguraduhan po na walang e-epal din po naman po dito, Madam Asek. Opo, Manong Ted. Malinaw naman din po doon sa nakasaad, doon sa provisions, na dapat i-insulate talaga natin yung pamamahagi ng tulong from any form of political interferences.
Kaya titiyakin natin yan, Manong Ted. Maayos yung ating pong pakikipag-usap sa ating pong mga local chief executives. In-explain po natin ito, nauunawaan din po nila. Kaya makakatiyak po tayo na wala pong mga political actors who will be present in the payout activities that we will be doing. 30 billion po ang inyong naka-allocate po dito. 30 billion as in 30 billion? Actually, Manong Ted, yung pong pondo ng Assistance to Individuals in Crisis Situation as reflected in the General Appropriations Act of 2026 ay nasa mahigit 60 billion pesos. Ito lamang pong kasing 30 ay ito yung mga pauna na i-download na sa aming pong ahensya. Yes. So, ito na yung ginagamit po natin. Kaya nga po, kasi nga ngayon, ang inyong pong pondo for AIX ay 63 billion pesos, no? So, sige, so meron na ho kayong 30 billion, ito ang nakalaan sa programang ito. Tama po, Manong Ted. Itong ginagamit natin para sa tulong pinansyal na ito. Okay. Sino nakaisip nito? Kasi yung fuel subsidy po, malinaw naman yon, no? Meron niyang appropriations at may batas. And then, here comes ito pong cash assistance na nung una ang dating ay fuel subsidy rin. Hindi naman pala talaga, di ba? So, sino ho nakaisip nito? Manong Ted, naisip po ng DSWD sapagkat nakita nga natin na maraming mga mga dumadaing na mga kababayan po natin na mga tsuper. So, nakita natin na since meron tayong programa na tumutulong sa mga in-crisis situation ay sinabi po natin na we could serve them. Okay. Yung mga farmers natin hindi kasama po dito. Kasi ang farmers din po natin, meron po din silang fuel subsidy. Well, ang muna natin ngayon, Manong Ted, yung mga drivers, Opo. But alam niyo po, yung kasing ating assistance to individuals in crisis situation, bukas naman po yan sa lahat ng mga sektor na nangangailangan ng tulong at talagang nakakaranas ng krisis. So, pwede rin naman po silang magtungo. Okay. Hindi naman po natin pinipili kung sino yung ating pagsisilbihan under this program. Okay, sige po. So, ma'am, kami po yung aantabay dito. Pag may katanungan po ating mga kababayan, meron po kung ano mga concern nila, we will call you para makapagpaliwanag po dito ang kagawaran. And thank you, ma'am, for clarifying po itong programang ito kasi nga nagkaroon ng kalituhan na akala ho nila ay fuel subsidy. Hindi po, ito ay cash assistance sa mga nasa transport sector. Di ho ba? Okay. Salamat po, Ma'am Asek. Maraming salamat din po, Manong Ted and DJ Chacha sa pagkakataon na ibinahagi ngayong umaga. Maraming salamat, magandang umaga. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid.